Hello mga ka-farmers! Welcome back sa aking YouTube channel on a Backyard Farm. For today's video mga ka-farmers ay ibahagi ko po sa inyo ang tungkol sa isa kong biik na natapakan ng inahin. Pero bago yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. So, for today's video mga ka-farmers ay gusto kong i-share sa inyo itong nakakalungkot na pangyayari sapagkat natapakan ni Mama Pig ang isa niyang biik. At natamaan ang biik mga ka-farmers malapit sa kanyang backbone. Nakakalungkot pong isipin kapag ganito mga ka-farmers dahil grabe po yung pagkatapak sa kanya. Natutulog kasi ang biik malapit sa kanyang paa at biglang tumayo ang inahin. Kaya yan mga ka-farmers, hinahat compress ko siya. Sinubukan ko siyang pasusuhin pero ayaw niya talagang magdede mga ka-farmers. Masyado talaga siyang nasaktan sa pagkatapak sa kanya. Imagine ba naman mga ka-farmers ang bigat ng inahin versus ang maliit na katawan ng biik. Pero yan ang atin niya? Dito na Bawa bikin dunia jelas yang periring aku yang anak kecil kan masih tinggal kan musik kali Ayaw talagang magdede ng biik mga ka-farmers so wala talagang chance na makasurvive siya. Buti lang sana kung magdede lang siya. Talagang sayang mga ka-farmers. Wala pa pong 24 hours mula pagkasilang ng biik nangyayari ang matapakan siya mga ka-farmers. Iba kasi ang inay nito kahit bagong panganak siya, tatayo siya agad. Kumbaga hyperactive ang inahin na ito mga ka-farmers. Siyam sana ang kanyang mga biik at malulusog ngunit namamatay lang po ang isa dahil sa matapakan niya. Anyway, ganyan talaga kapag nag-aalaga ng baboy mga ka-farmers. Nasanay na kami. Kumbaga iisipin lang namin na ang namamatay ay share sa lupa. Hindi po talaga nakasurvive ang biik na ito mga ka-farmers dahil grabe po ang pagkatapak sa kanya.
Hinahot compress ko na din mga ka-farmers yung portion na natapakan at ininjikan din namin ng antibiotic kinagabihan pero no effect na po talaga mga ka-farmers. Pero hindi siya namatay on that day, kinabukasan pa po siya na mamatay mga ka-farmers. Kadalasan kasi mga ka-farmers kapag meron kaming biik na matapakan ng inahin, mapipilay lang po. So, hinahot compress namin at binigyan ng antibiotic. Yun po ang solusyon namin mga ka-farmers at nagiging okay naman po. Pero itong sitwasyon ngayon, grabe po yung pagkatapak sa kanya dahil malapit po sa backbone. So, halos mabali yung buto niya mga ka-farmers. So, ang ganitong pangyayari ay magsilbi pong aral sa kapwa natin hog raisers na kung maaari, dapat bantayan natin palagi ang ating mga bagong silang na biik. Wala kasi ako dito during the time na nangyari ito mga ka-farmers dahil naglalaba po ako. Narinig ko na lang po na sumigaw yung biik kaya pinuntahan ko dito sa babuyan at yun na po ang aking nakikita mga ka-farmers, nakahiga na po yung isang biik. So, yun lamang po ang dapat nating tandaan mga ka-farmers na kung meron tayong mga bagong silang na biik, kung maaari dapat bantayan natin. Pero kung hindi talaga maiiwasan mga ka-farmers na matapakan ng inahin at mapilayan lang, so first nating gawin ay i-hot compress ang biik at bigyan po natin ng antibiotic mga ka-farmers. Ang i-hot compress po natin ay yung portion na natamaan mga ka-farmers. Then, yung sa pag-inject naman ng antibiotic, 0.1 ml po ang ginamit namin at yung brand na ginamit ay Bactarid po. Pero dapat din nating tandaan mga ka-farmers na meron po talagang sitwasyon na hindi natin maiiwasan dahil hindi natin kontrolado ang panahon mga ka-farmers. So kung merong matapakan, meron ding chance na mabubuhay ito or mamamatay ito. Pero mas mabuti po na itry muna nating isave ang mga biik. So yun lamang po mga ka-farmers ang mai-share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.